Ang Hilagang Korea at Rusya ay kamakailan lang ay bumuo ng isang estratehikong pakikipagsusyo na itinuring na iilan na isang makabuluhan na pag-unlad. Sa isang summit sa Pyongyang, nilagdaan ni Russian President Vladimir Putin at North Korean leader Kim Jong unang isang kasunduan na mutual aid kung aliman sa bansa ang aatakihin. Kinokonsolida nito ang makapangyarihang kaugnayan ng rehimeng Kim sa isang pandaigdigang kapangyarihan na may veto sa UN Security Council at nangangahulugang ang Russia ay may kasunduan ngayon sa pagtatanggol sa pinakamalaking kaaway ng South Korea. Kinondena ng South Korea, isang kaalyado ng US, ang kasunduan at ipinatawag ang embahador ng Russia noong Biyernes, isang bihirang diplomatikong hakbang na naglalarawan ng maasim na tensyon sa pagitan ng Seoul at Moscow. Ayon sa Foreign Ministry, ipinarating ni unang Biseministro Kim Hong-kyun ang mahigpit na posisyon ng pamahalaan ng Timog Korea laban sa kasunduan sa pagtatanggol ni Kim at Putin na nanawagan sa Moscow na agad na itigil ang kooperasyong militar sa Pyongyang at sumunod sa mga resolusyon ng UN Security Council. Bilang permanenteng miyembro ng UN Security Council, dapat kumilos ng responsable ang Russia. Ipinaalam ni Kim sa embahador ng Russia na ang anumang kooperasyon na maaaring direkta o hindi direktang makatulong na palakasin ang kapangyarihan ng militar ng Hilagang Korea ay paglabag sa resolusyon ng UN Security Council. Ang militar ng US na nagpapanatili ng mga 30,000 sundalo sa South Korea ay nagsabi sa CNN na ang lumalagong koneksyon sa pagitan ng North Korea at Russia ay nababahala. Sinabi ng opisyal ng militar, ang sinumang bansa na nagmamalasakit sa pagtangkilik sa mga resolusyon ng UN Security Council, pangangalaga sa kapayapaan at katatagan sa Korean Peninsula at pagtulong sa mga mamamayan ng Ukraine sa pagtatanggol sa kanilang kalayaan at kalayaan laban sa walang awang pagsalakay ng Rusya ay dapat mag-alala tungkol sa mga pangyayaring ito. Noong Huwebes, lumipad si Putin patungong Vietnam at naglabas ng mga sariwang banta sa mga bansang kanluranin, gayon din sa kanilang mga kaalyado sa Asya. Sa pagtatapos ng kanyang pagbisita, inakusahan niya ang NATO ng paglikha ng isang banta para sa Russia sa Asya sa isang talumpati sa mga mamamahayag ng Russia. Ipinahayag ni Putin noong Huwebes na ang Seoul ay walang dapat alalahanin sa pagtingin sa bagong stratehikong alyansa na tinamaan ng Russia at North Korea, ngunit binalaan din niya ang Seoul na ito ay gumagawa ng isang napakalaking pagkakamali kung nagpasya itong magbigay ng armas sa Ukraine. Dahil sa pagbanta ni Putin, ang South Korea ay tila di mapakali at sobrang nababahala sa kasunduan nito sa North Korea. Kumakailan lang napabalita na ang South Korea ay nagsilbing daanan ng pagbibigay ng weapon at isa ang South Korea sa nangakong tutulungan ang Ukraine lalo na sa pagbibigay ng aid sa mga militar. Dahil sa pagbabanta ni Putin, nagsilbing mainit ito sa usapang pangkapayapaan at pangmilitar na animoy mga bansa. Ngayon ay kanya-kanya ng paghahanda sa pagdating ng sigalot. Ang Prime Minister naman ng Japan ay nagbigay ng mensahe sa Russia na huwag gagawa ng ikakasama lalo na sa karatig na bansa dahil magdudulot ito ng panibagong kaguluhan